mo ko, Mama Mary. Tao ka, anak ka ng bato. Ito mga kaibigan, bigyan ko po ng pansin ito, no? Kasi maraming sasabi, maraming nagko-comment sa atin. Siguro naiirita po sila kasi lagi pong pinapalabas diyan po sa punto por punto na tumanggi daw ang kapatid ni Eli, natakot daw, naduwag daw kay Darwin Gitgano, doong hinamon ni Darwin Gitgano ng debate. Hindi naman mga kababayan, hindi naman. At saka hindi naman formal na debate yung magaganap sana noon. Kasi napakinggan ko yan napanood ko yan live na hindi naman po formal na debate, kundi si Darwin Gitgano gusto niya lamang pong pumasok sana doon sa live ng ating kapatid na Eli na kung saan para magtanong. Pero hindi po nagkaroon ng pagkakataon dahil alam nyo mga kaibigan, ang katunayan niyan ay kung bakit hindi po nakapasok si Darwin Gitgano. Dahil marami po siyang alibay. Marami siyang alibay gaya nitong video na kaunti lang ito mga kaibigan, pero makikita po ninyo dito kung sino talaga ang nagsisinungaling. Heto. Inyong napapansin, kabastusan ang ginawa ni Mel Magdalao. Sabi ni Father Darwin, may gagawin kaming activity. Pwede naman every day, no? Dahil kapag gusto nila na everyday tayo magdi-discuss, no? Oh. Hindi naman tayo aayaw dahil marami naman tayong reserva sa mga doktrina natin kay 2,000 years ago, pagod Hindi naman tayo aayaw dahil marami naman tayong reserva sa mga doktrina natin kay 2,000 years ago, pagod Ano ba yung pinalilitaw ni Mel Magdalao? Mas mahalaga si Mel Magdalao kaysa sa activity ng parokya? Hindi naman tayo aayaw dahil marami naman tayong reserva sa mga doktrina natin kay 2,000 years ago, pagod Jando po ito. Brother Jando, baka pwedeng tayo nang mag-usap para si Mr. Gitgano maipasok natin mamaya. Baka pwedeng mag-open. Bago po natin ipagpatuloy, kung napansin po ninyo yung sinasabi ni Chocolate kasi ang tawag nila dito kay Jando Ewan ko kung bakit nila pinapangalan ng Chocolate itong si Jando. Bahala na kayo kung bakit nila pinapangalan ng Chocolate. Pero sabi ni Jando, may mahalaga daw gagawin ni Darwin Gitgano kaya hindi siya nakatawag o hindi siya nakapasok. Nung gusto na ni kapatid ni Eli na makipag-usap kay Darwin Gitgano. Pero sabi ni Jando, may importanteng gagawin. Kasi maraming alibay itong si Darwin Gitgano nung pinayagan ni kapatid na Eli. Sabi ni Jando, may importanteng gagawin si Darwin Gitgano. Tama naman, marami kasing alibay ni Darwin Gitgano noon nung tinanggap ni kapatid na Eli yung pagpasok niya doon sa Zoom ng live ng ating kapatid na Eli. Pero pinapalabas nila na duwag daw ang ating kapatid na Eli. Pero ito pakinggan natin yung usapan ni Brother Mel at saka si John Dugong o ni Chocolate. Sabi dito Chocolate kasi si Brother Jando. Pakinggan natin. Ka na ng Zoom, tapos pakipasok mo yung ID na yan, matest na natin ngayon ang audio natin at saka video. Ipasok mamaya? Saan siya ipapasok? Para makapagtanong siya kay Brother Eli. Di ba magtatanong siya kay Brother Eli? Magtatanong siya ngayon, Bernice Palos. Mel, Opo. meron kasing programa si Father ngayon, sabi niya, what if siya na lang magbigay ng link sa iyo para doon kayo makapasok? Pero kasi gagawin programa. Baliktad. Hindi kami alangan namang siyang gustong magtanong, alangan namang kami ang papasok sa program niya. Yeah. Kasi kami Brother Jando, para alam mo, nakasatellite dito at saka buong 7 continents, 6 continents ang namin, ang links namin. Hundreds of thousands ang natin, ang ating nanonood dito. Kaya nga kanina pa maaga tumawag na ako sa kanya. Dahil alam kong Friday.
So, ayan po yung konti lang kasi hindi ko kasi mahanap yung buo na usapan ni Brad Mel Madaraog at saka si Darwin Gitgano na kung saan dun sana natin makikita. Pero may naka-upload dyan na may in-upload ako dyan siguro mga kaibigan, pagkatapos ng video ito, ipapakita ko dyan po sa susunod. Isusunod ko po kung sino talaga yung walang respeto sa pag-uusap ni Brad Mel at saka ni Darwin Gitgano, mga kababayan, no? Pero dito, ang katunayan, may nag-comment kasi sa atin dito sa ating YouTube na ganito po ang kanyang komento. Sa FB, nakibalitaktakan ako, napaka sinungaling ng kausap ko. Di daw umano pumalag si Bes kay Darwin Gitgano na duwag daw. Sabi ko, maglabas ka siya ng patunay na nangyari iyon, sabi niya. Marami kasing nagko-comment pati rin sa atin mga kaibigan na sinasabi nila yung mga CFD na duwag si Brother Eli. Paano na duwag? Tumawag nga si Mel Napansin nyo ba yon mga kaibigan? Kung naduwag si Brother Eli, di sana hindi na tumawag si Brad Mel. Mga kapatid, tumawag nga tinawagan nga ni Brad Mel si Brother Jandu Tinawagan niya si Darwin Gitgano para mai-ready po nila yung pagpasok ni Darwin Gitgano doon sa live ng ating kapatid na Eli. Hindi po naduwag. Gaya ng sinasabi ng mga chocolate, mga kapatid. Hindi po naduwag si kapatid na Eli. Tumawag nga nakita nyo naman, tumawag, ipinare-ready yung link. Yung pagpasok niya. Kasi dapat, kailangan 7:30 ay nakapasok ka na. Ganon, mga kaibigan. Alam nyo, mga kapatid, sa programa kasi ng MCGI, kasi naranasan ko din pumasok dyan pumasok din ako dyan para nagtanong sa ating kapatid na Eli. Ay, alam nyo mga kapatid, pagpasok mo sa Zoom ng ating kapatid na Eli, tatawagan ka ni Brad Mel. 5 o'clock pa lang ng hapon, tatawagan ka na ni Brad Mel. Tatanungin kung ano yung gamit mong gadget, kung ano yung internet mo, kung kaya ba nang pumasok sa Zoom. Tatawagan ka niyan. Nasubukan ko na yan And then, kapag matawagan ka niya, ipa-ready niya, ibibigay niya yung link, and then susubukan kung okay yung linya. Para walang problema pagka dumating na yung tanungan, mga kaibigan. Para walang problema. Para pag pumasok na yung 7 o'clock, dapat naka-ready na, andun ka na. Ayaw kasi ng programa ng MCGI na kapag kasalukuyan na po ang live at saka katatawag o di kaya ikaw ang tatawagan, hindi po ganoon, hindi po pwede. Pag nag-umpisa na yan, wala na, hindi ka natatawagan. Kailangan kapag bago pa lang mag-umpisa, tatawagan ka na, ire-ready na. Kaya nga ganun ang ginawa ni Brad Mel mga kaibigan. Ang katunayan, baka sabihin nyo, hindi ko po baka sabi-sabi ko lang, mga kapatid. Ako mismo pumasok doon. O heto mga kapatid, panoorin po natin yung pagpasok ko doon sa live ng ating kapatid na Eli noong siya'y buhay pa. Heto po mga kapatid. Kapatidan, isa pong born again at dating pastor. Kapatidan, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Ano po ang inyong katanungan, please? Okay, magandang gabi po kapatid na Daniel. Brother Eli, ang gusto ko lang po itanong, kasi napakinggan ko sa programa nyo na pag mabuhay na maguli ang tao, kung ano yung namatay, yun din ang mabuhay. So ito mga kaibigan, yung panahon na ako'y pumasok sa Zoom ng ating kapatid na Eli.
dahil mayroon po akong itinanong. Nung ako'y nakipag-Zoom o pumasok sa Zoom ng ating kapatid na Eli. Na ito yung pinapatunayan ko na kapag pumasok ka sa ating kapatid na Eli, 5:30 pa lang ng hapon, bago mag alas 7, kokontakin ka na ni Brad Mel. Gaya yung ginawa niya kay Jando. Kokontakin ka niya ni Brad Mel para i-ready yung Zoom. Para maganda yung ayos ng programa, mga kaibigan. Kaya hindi po natakot ang kapatid na Eli. Ang katunayan, tumawag nga si Brad Mel. Pero, di panoorin natin kung ano yung sagot ng ating kapatid na Eli doon sa aking katanungan nung ako'y pumasok sa kanyang Zoom. Ito po, mga kapatid. Pasok sa isip ko yung isang tanong na kung lalaki yung namatay, mabuhay na maguli na lalaki. At kung babae, babae rin. So ang tanong ko, ibig bang sabihin, mayroon bang lalaki, mayroon pa bang gender doon sa 1,000 taon? Yun lamang po, kapatid na Eli. Meron. Kasi hindi pa naman darating doon yung yung pagbabagong sinasabi. Mawawala lang yung gender pagka nagbago na lahat. Yun. Basahin natin ang 15:50 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Nakita mo, kapatid, na ang pagbabago sa lahat, babaguhin lahat eh. Kasi yung laman at dugo, yung katawan nating may gender, may buto, may laman, iba-iba itsura, may pandak, merong etc. Alam mo na ibig kong sabihin. Yung katawan na yan, babaguhin yan. Kailan babaguhin? Sa huling pagtunog ng pakakak. So hindi tayo maliligaw kung kailan mangyayari yung pagbabago. At the last trump, after the last resurrection, dun dadating ang pagbabago. Hindi ko nabuhay kang maguli, bago ka na agad. Hindi. Si Kristo nga nabuhay maguli, siya pa rin eh. Oo. Meron pang butas yung tagiliran at meron pang peklat ng pako eh. Di ba? Naintindihan mo ang ibig kong sabihin, kapatid? Opo, kapatid na Eli. So, ibig sabihin, kakain pa rin ang tao doon at magdadamit pa Panginoon rin. Kristo nung mabuhay maguli, kumain eh. 10:39:41 ng gawa. Pakinggan mo. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng 3 araw, at siya'y itinalagang mahayag. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. Matapos niya mabuhay sa mga patay, kumakain pa rin siya kasama ng mga apostol eh. Nagtanong pa nga siya eh, doon sa 21 ng Juan eh, mga anak, meron ba kayong makakain? Nagtanong siya eh. Kumain siya kapag katapos uminom pa siya eh. Ngayon ganito, kapatid, sabihin mo, akala ko ba pagka naligtas ka na, hindi ka nakakain? Doon sa langit yun. Doon sa langit. Wala nang gutom doon. 21:1 hanggang 4 ng Apokalipsis. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa,
sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang kalaga sa kaniyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, "Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na." Yan ang mangyayari doon sa paradise, na sa bagong langit, bagong lupa. Ang sabi ng Biblia, wala nang kamatayan, wala nang etc. Doon sa isang talata, kasama pati yung gutom. Basahin natin sa 7:15. Kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at nangaglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo. At siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng Kanyang tabernakulo. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw pa man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Kita mo, doon sa yun, wala nang gutom doon. Pero, halimbawa, nabuhay ka maguli. Ibig sabihin yung katawan mo, binuhay maguli. Yung namatay, nabuhay na maguli. Sabi, dadating siguro, magugutom ka uli. Kagaya nga nung binuhay ni Kristong babae, pagkabuhay, sabi niya, bigyan niyo siya ng makakain. Bigyan niyo siya ng maiinom. Di ba, nakalugoy yun. Basahin mo nga, lagay mo nga, ano ba kayo? Ang hina naman. Lagay mo yung pinabigyan ng doon na mismo. Ang layo niyan 5:42 ng Marcos. At pagdakay nagbangon ang dalaga at lumakad, sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay nangagtaka silang lubha. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. Ayun, yung babaeng binuhay ni Kristo, nagtaka yung mga tao, lumakad uli pinagbili niya, bigyan niya ng pagkain. Siguro, bago namatay yun, hindi kumakain. Siguro mga ilang araw yun, sa linggo yata, o sa 2 linggo. Di gutom na yun, binuhay niya, bigyan yung pagkain. Ibig sabihin, yung nabuhay na maguli, pwede kumain. Hindi ka ba galit sa akin, Brad? Okay po, maliwanag po, Brother Eli. At huwag ka na magpatligoy-ligoy. Lumayas ka dyan sa born again mo. Baka maging barn again ka dyan. Lumayas ka na. Dito tulungan mo ko. Marami tayong mga kapatid na nangangailangan ng destinong Ilocano Lumayas ka dyan sa relihiyon mo. Niluloko ka lang dyan. Born again na yan. Hindi totoo yan. Puro mali mga aral dyan Sumama ka sa akin na mangaral ng totoo. Pero ka namang kahit hindi tayo magkita, pakinggan mo lang yung mga exposition, matututunan mo kung ano ipapangaral mo Para yung mga tao, mailigtas mo sa kamalian ng iba't ibang relihiyon ngayon. Magmadali ka, kapatid. Sabi nga ng Diyos kay Pablo, nung na-meet siya ni Ananias. Sabi, ba't ka tumitigil? Why tarriest thou? Ba't ka nagpipigil? Ba't ka tumitigil? Ba't ka nakarelax? Magtindig ka, magbautismo ka na, hugasan mo yung
ang iyong kasalanan. Pagkatapos, pagkatanggap niya ng bautismo, walang abog-abog na kung ano-ano pang ano. Pagdakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Sabi niya, nung mabautismohan siya. Tapos, pagdating sa 17, niinahon ko man sa Jerusalem, silang mga apostol na una sa akin, kundi sa Arabia ako'y naparoon. Muling nagbalik ako sa Damasco at nangaral na siya ng nangaral. Yan. Kailangan pag ang mangangaral, may kapasidad mangaral, dalian mo at mag-umpisa ka ng mangaral. Tin mo yung sabi ng Panginoon Kristo doon sa kanyang talinghaga. May nagsabi, Panginoon, susunod ako sa iyo. Pero lilibing ko muna tatay ko. Ay, biyaan mo yung patay, ilibing ng kapwa patay. Halika, balita mo ang kaharian ng Diyos. Di ba? Basahin mo yun. 9:59. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Pinangangaral ni Kristo yan. Kailangan magmadali yung mga may kapasidad mangaral. Hanggang may panahon pa tayo. Baka dumating na yung demonyong antikristo. Maraming taong maloloko yun. Para mas makabawas-bawas tayo doon sa maloloko ng mga antikristo. Kapatid na, anong sabi ng Panginoon Kristo? Lilibing ko lang yung tatay ko. Babayaan mo na yun, patay na yun, wala ka na magagawa ron. Bilibing ng patay ang kapwa niya patay. Halika, ibalita mo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pinangangaral dito ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na. Opo, kapatid na Eli. Salamat po. Ang dami kong matutunan sa programa niyo. Salamat sa Diyos. Kasiyahan ka nawa ng Panginoon, kapatid. Tamat po. So yan po mga kaibigan, ang patunay na talagang ako ay pumasok din sa Zoom ng ating kapatid na Eli upang magtanong. At yan ang sinasabi ko na bago ka makapasok doon, mga 5:30 pa lang, tatawagan ka na ni Brad Mel. Ang katunayan, ang ganda napakasaya ko sa araw na yan kasi hindi lang yung beses na ako'y nakapasok may isa pa pero hindi ko makita yung video mga kaibigan na kung saan ay mayroon pa akong isang tanong sa ating kapatid na Eli. Yan ay pandemya na yan noon pandemic po yan at nakaraan yan mga September 21. Ayan, may petsa naman diyan, no? September 21 2020. So nakaraan lamang po ng 4 na buwan kasi February po 2021 ang kapatid na Eli ay namayapa na. Sobrang nalungkot din po ako noong araw na yon mga kaibigan, no? Buti na lang nakausap ko pa siya sa live. Masayang-masaya ako noon nung nakausap ko ang ating kapatid na Eli. Pero nalulungkot po tayo dahil sa mga ilang buwan na lang, 4 na buwan ay namayapa na po ng ating kapatid na Eli at maswerte ako nakausap ko pa, no? Dito, ang gusto ko lamang pong patunayan po dito mga kapatid, ang ganda yung sagot niya, no? Yung aking katanungan kasi marami pong pastor kung saan tinatanong ko po itong tanong na pagkabuhay na maguli ay kung ano na ang itsura, kung may gender pa, pero walang nakasagot na maayos. Tanging si kapatid na Eli lang at tamang-tama tama yung kanyang kasagutan. Kung ano po yung namatay, yun po yung mabubuhay na maguli. So pagka yung tinatawag na glorified body, yan ay magaganap sa huling pakakak, mga kababayan. So, alam nyo mga kapatid, pag pumasok ka sa sa live ng ating kapatid na Eli, kapag nag-umpisa na, nasubukan ko kasi gusto nila kapag ikaw ay pumasok,
matesting muna. Gaya yung ginawa ni Brad Mel kay John Doe na tinawagan muna para ma-ready yung pagpasok ni Darwin Gitgano. Pero ang pinapalabas po ng mga taga punto por punto na duwag daw si kapatid na Eli. Yan ay napakalaking kasinungalingan na naduwag si kapatid na Eli. Hindi po. Kasi may pinapalabas po ng mga taga punto por punto na kami po'y tumawag pero busy. Paano hindi sila maging busy? Kasalukuyan na ng programa. Tapos tumawag ka. Nung tinawagan ka para i-ready, marami kang alibay. Marami kang sinasabi. Mayroon kaming prosesyon. May ganito kami, may ganito. Pandemic nga May prosesyon ba sa pandemic? Bawal nga lumabas O yun ay si Gitgano talaga ang naduwag dyan. Ang katunayan si Gitgano ang naduwag, nag-aalibay lang. Ngayon patay na ang kapatid na Eli, kung ano-ano na lang po ang sinasabi nila. Tumawag kami pero ni-reject, tumawag kami pero busy, ayaw sagutin. Mga kapatid, may patakaran po sa programa, sa live ng ating kapatid na Eli kasi nasubukan natin yan. Mga kababayan, kung ilang beses po tayong nag-request sa MCGI Production para magtanong. Bago ka papasukin, tatawagan ka before yung live, mga kapatid, gaya ng ginawa ni Brad Mel. Kaya hindi po totoo na naduwag. Si Darwin Gitgano, maduwag si kapatid na Eli. Sino si Darwin Gitgano? Napakatalino bang ang akala niya? Ang akala niyo ba sa mga taga punto por punto ay matalino ang Darwin Gitgano ninyo? Wala ngang magandang sagot kapag tatanungin mo siya mga kaibigan. Ano pang pinagmamalaki ng mga Iglesia Katolika? Yung maling aral nila? Heto, bibigyan ko kayo ng isang video na kung saan video po ng ating kapatid na Eli. Kayo nga ang magpasya, kayo nga ang magsabi kung hindi totoo itong sinasabi ng kapatid na Eli. Heto mga kapatid, panoorin natin ang video na gusto kong pong bigyan ng reaksyon. Eto, masakit ito. Kumuha ka ng kahoy. Pinukpok mo ng pait sa kanang katam at sa kanang nilagari mo. Ayan, no? Ginawa mo parang tao. Pagkatapos, nung korting tao na dinamitan mo. Nung madamitan mo ngayon, sinabihan mo, "You are my mama." Oh, my mama. Basa, pakinggan nyo kay Jeremias. 2:27 na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, at sa bato, iyong ipinanganak ako. Hindi kaya nauulol ito? Ulol. Nauulol. Meron bang tao na nagsasabi sa kahoy, ikaw ang tatay ko, Papa Joseph? At sa bato, ipinanganak mo ko, Mama Mary. Tao ka, anak ka ng bato. Sige, kayong taga punto por punto, ito ba ay mali? Mali ba ito? At tugmang-tugma yung nasa Jeremias At tugmang-tugma yung binasa ng kapatid na Eli. Kung totoo kayo at yan ang ipaglalaban po ninyo, sigurado pahiya po si Darwin Gitgano dyan. Tamang-tama Bawal na bawal yan sa Biblia yung paggawa ng mga larawang inanyuan para luhuran. Ituloy natin. Napakaganda ito ituloy natin. Tatanungin ko kayo, masakit po ang dating sa tenga niyan Pero, totoo po ba na may tao, sinasabi niya, mama niya yung bato? Meron. Marami. Sa Quiapo lang, marami yan Oo. Kabaliwan ewan yun. ko sa Lucena. Pero marami ako nakikita ron. Oo. Kaya, pag sinabi mo yan, dun ho sila nagagalit sa akin. Nasa Biblia po yan Mga taong gumawa ng bato, gumawa ng kahoy, nung magawa niya, sabi
Sabi niya, yun ang mama niya. Paano naging mama niya? Ikaw ang mama niya dahil ikaw gumawa sa kanya. Yes. Yun ang tama. Yes, tama. Pero, sabihin mo siya mama mo, ikaw lang ang gumawa doon. Ano ba naman katarantaduhan naman yun? O yan, sabihin, nagmumura na naman ako. Katarantaduhan talaga yun. Oo. Mga kababayan, katarantaduhan talaga yun. Biro mo, ikaw ang gumawa, tapos sasabihin mo, basahin natin nga, baka sabihin nila na aatake ko eh. 44:13 ng Isayas. Makinig kayo, punto por punto. Nagunat ang anluwagi ng isang pising panukat. Ba, meron palang pitik. Oh. Nuna, Tugmang-tugma eh. Kanyang tinatandaan ng lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng katam. katam. Tapos, At kanyang tinatandaan ng mga kompas. tinatandaan ng kompas, bibilugin kasi yung ulo dapat bilugin sa kamate. Kung may kompas yun, no? Tapos, At inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao. wow. Tama Tao eh. na ngayon, anjuran ng tao. Tapos, Ayon sa kagandahan ng tao upang tumahan sa bahay. kung anyo ang pala, ayon sa kagandahan ng tao. Kaya wala pa akong nakitang pangit sa ganyan eh. Oo. Magaganda talaga. Tama. Ayon sa kagandahan ng tao, Kinaganda eh. inaanyuan eh. O ano ngayon ang nangyayari? Tuloy. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sedro at kumukuha ng puno ng roble at ng insina. Puno pala ng kahoy yan. Tapos, At pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at siya ay kinakandili ng ulan. tuloy. Kung magkagayoy ilalaan sa tao upang ipanggatong. Kung yung palang kahoy, yan talagang panggatong naman pala talaga yun eh. Tapos, At kumukuha siya niyaon at nagpapainit. Mm. Oo, kanyang pinaliliyaban niyaon at ipinagluluto ng tinapay. talaga namang pinaluluto ng tinapay yan eh. Tuloy. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba. Yung. Ginagawa niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy. Ang bahagi niyaon ay kinakain niya ng karne. Siya'y nag-iihaw ng iihawin at nabubusog. Oo, siya'y nagpapainit at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos. Sa makatwid bagay kanyang larawang inanyuan. Kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba. At dinadalanginan. Oh. Sige nga, kayo nga magsabi mga kaibigan. Kasinungalingan ba ito na ibinubunyag ng kapatid ni Eli na kung saan ay tinutuligsan niya yung mga gumagawa ng ganon at nagpapatira pa sila doon sa kahoy na kung saan yung labis niyaon ay ginawang pampainit, panluto ng tinapay. Kayo nga magsabi mga kapatid, ito ba ay totoo? Ito ba ay labag sa Biblia o hindi? Ang mga tao, matatalino yan, mga kababayan, maliban lang yung mga nabulag. Nabulag sa katotohanan. Pero bakit sinasabi natin na ito'y mali? Kasi nasa Biblia. Ituloy natin. At nagsasabi, iligtas mo ako Yun. sapagkat ikaw ay aking Diyos. Di ba kaululan yan? Paulo lang. Ikaw nga lang ang gumawa, tapos siya ang Diyos mo. Oo. Oo ma. Sabi nila, hindi naman namin sinasamba, rinerespeto lang namin. At saka hindi naman kami humihingi ng kaligtasan. Anong hindi? Meron niya kayong panalangin kay Maria na siya yung sinasabi ninyong luklukan ng awa eh. Si Maria at saka si Padre Pio ninyo. Dumadalangin kayo sa kanya na gabayan kayo. Napakasinungaling yung palusot ng mga taga-punto por punto, mga kababayan. At ito ay tamang-tama na talagang sila yung kumukontra. Inaangkin pa naman na sila daw ang tinatag ni Kristo, di man lang nahiya.
puro labag sa Biblia, mga kababayan. Ang palusot nila, depende sa imahen. Hindi naman imahen ng mga Diyos-Diyosan yon. Si Kristo naman, imahen naman ni Kristo. Ba't ang dami? Ang daming itsura. Ang dami. Ginagawa nyo, linuluhuran nyo Tuloy natin. Kayo, yung budhing maayos lang, Oo. yung budhing makatarungan lang. Masama Yan, ba sinasabi ni kapatid na Soriano? Nasa Biblia naman kahit nga ikaw magbasa sa Biblia, pag nagalit ka, basahin mo yung Biblia, di ngat-ngatin mo yung Biblia mo. Yan din ang mababasa mo pag ikaw ang magbabasa Di ba? O yun. Kung hindi ka dapat magalit sa sarili mo dahil binasa mo, huwag ka rin magalit sa akin. Pasalamat ka sa Diyos, merong nagbabasa nung aral na nasa Biblia. Pasalamat ka. Hindi naman binabasa sa iyo yan ng pari mo Tama. Binasa ba sa iyo yan ng pare? Hindi. Nasa Biblia ba yan ng pare? Basahin natin sa Biblia ng pare. Pakinggan nyo sa 44:13 ni Isaias. Ang anluwagi naman ay sumusukat, gumuguhit ng larawan. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pait at sinusunod ang larawan sa tulong ng kompas. Sa gayon ay gumagawa siya ng anyo ng isang tao. Isang taong maganda upang tumira sa isang bahay. Maganda ha? Nakakita ka naman na Santo Duling. Nakakita ka na kapatid? O kaya ngiwi? Ganon? Nakakita ka na nun? Wala. Maganda lagi yun, nakangiti. Lagi maganda yun. At agrabyado kayo nun. Ayaw nyo bang itanong sa akin kung bakit? Bakit po? Bakit? Agrabyado kayo. Maganda na siya, may bahay pa siya. Yun. Ang bahay niya malaki, bato. Meron pang magagandang ilaw, ikaw, nandun ka lang sa ilalim ng tulay. May pulis sa ilalim ng tulay. Tama Yung pala, tama totoo lahat pala yun. yun. Yung ginagawang kahoy, ayon sa kagandahan ng tao, tumatahan yun sa bahay. Balik mo nga yung Bibliang Katoliko. Upang tumira Maganda pa yung sa isang bahay. bahay. Kaya bawat santo may bahay. Maganda pa yung bahay na inilalagay. Nilalagyan ng candy, nilalagyan ng pera, nilalagyan ng pagkain, mansanas, kung ano pa man, mga kaibigan. Pero kung titignan mo yung nakalagay doon, wala naman, hindi naman kinakain. Kasi bato kahoy. Para kanino yung pagkain? Sa laman. Hindi naman laman yung binibigyan kahoy naman. Hindi ba kabaliwan yan, mga kababayan? Alam mo nga, kahoy yan, bato yan. Ba't mo nilalagyan ng pagkain? Kung hindi ka naman, mga kababayan. Yung pagkain para sa laman, sa flesh. Yung physical food, para sa flesh po yun. Ba't mo nilalagyan yung bato? Ba't mo nilalagyan ng pagkain yung kahoy? Kung hindi ka naman, ewan ko mga kaibigan, kung ano tawag nyo dyan, mga kapatid. At nilalagyan mo ng ilaw. Maghapon pa yan. Maghapon, magdamag, nakailaw. Bakit? Nakakakita ba yan? Kahit malamok yan wala pero hindi naman malamok yan kasi walang laman Kahoy yan mga kababayan. Yan ang napakalaking panluloko. Nagpapatira pa ka doon sa harap ng ribulto. Ano pakay mo? Para humingi sa Diyos? Ba't kailangan kang lumuhod sa harapan ni Maria? Ba't kailangan lumuhod ka sa harapan ng ribulto? Hindi mo ba pwede humingi sa Diyos? Manalangin sa Diyos na walang ribulto? Sabi ng iba, pwede. Pwede. Pwede pa pala. Bakit kailangan may ribulto? Bakit kailangan yung ribulto ay buhatin mo para ipasyal? Bakit kailangan? Hindi niya ba kayang lumakad? O di tamang-tama yung nakalagay sa talata na may mata pero hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakaamoy, may bunganga,
may bibig pero hindi nakapagsasalita, tamang-tama. Yun po yung ginagawa po ninyo. Tapos sabihin nyo, kayo ang tatag ni Kristo. Ewan ko kung gaanong kakapal ng pag-aangkin, mga kaibigan. Ituloy natin. Yung ibang santo, may basilika pa. Basilika din. Naintindihan nyo? O sino may gawa niyan? Huwag nyo namang ibintang sa amin yan. Hindi kami Ayun, gumawa niyan. Ngayon, kung sabihin ko ba yan, masama ba ang kalooban ko sa inyo, mga kapatid? Hindi sinasabi ng pari. Narinig nyo na bang binasa ni Cardinal Rosales yon? Pulos. Binasa na ba sa inyo? Yung 44:13 ni Isaiah sa Bibliang Katoliko, binasa na ho ba sa inyo yon? Hindi ho binabasa yon? Hindi. Tatamaan sila ron pag binasa nila yon. Yon ang ibig ko sabihin. Tama. Parang ito. Ilagay mo yung Mateo sa Bibliang Katoliko, 23:9. Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama na nasa langit. Sino lang daw po ang tatawagin nating ama? Pagdating sa pananampalataya, sino raw po tatawagin nating ama? Langit. Iisa lang ang tatawagin yung ama, yung nasa langit. Yes. Bakit nung masalubong mo si Kulas? Good morning, Father Nichols. Ba't ang tawag mo, Father? Bawal nga ni Kristo. Yung nasa Roma, ano tawag mo? Papa. Papa. Alam mo ba kahulugan ng Papa? Ilagay natin kung ano kahulugan sa Latin ng salitang Papa. Papa. Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek papas, father. Iyon. Ano kahulugan ng Papa? Father. Ama. Bawal ba ni Kristo o hindi? Bawal na bawal. Bawal. Isa lang ang tatawagin yung Ama, yung nasa langit. Kaya pag nananalangin kayo, manalangin kayo ng ganito, Our Father, we... Ang katwiran nila dyan, bakit daw si Abraham ay tinatawag na ama ng lahat ng mga bansa? Si Abraham, hindi naman ikaw yung sinabi si Abraham naman. Di si Abraham tawagin mong ama, walang problema. Pero yon panahon ni Abraham yon. Pero nung panahon ni Kristo, dumating ang Panginoong Jesucristo, bawal. Bawal kung bawal, ba't mo gagawin? Mga kaibigan. So dito pa lang mga kapatid, kitang-kita na yung kawalang katotohanan sa aral ng Iglesia Katolika, mga kababayan. Ito hindi po naman ito paninira. Biblical naman po ito Ito ang ating pagtutuligsa Sabi nila, nire-respeto daw nila. Wala tayong problema sa pagrespeto. Pero totoo ba na pagrespeto ang ginagawa nila? Maari yung mga iba nire-respeto nila, yung mga santo nila. Walang problema doon, mga kababayan, Kung nire-respeto mo, gaya sa pagrespeto sa monumento ni Rizal, walang problema kung ganun nga talaga. Pero ang tungkol po sa pananampalataya, ang sabi po ng Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan upang luhuran. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan upang pagpatirapaan. Bawal na bawal po yun. Kung gusto mong igalang yung mga namatay mong yumaong mahal mo sa buhay, wala namang problema. Pero bakit sa pananampalataya, ganun na lamang po, bigyan mo ng bulaklak, bigyan mo ng pagkain, na yan ay nasa Biblia naman na bawal na bawal. Maghain nga sa mga Diyos-Diyosan, bawal pinapalayo nga tapos yan pag ginagawa mo, and then tapos sinasabi mo, ikaw ang totoo. Asan ang totoo yun? Kung paggalang ang ginagawa ninyo sa inyong mga rebulto, paano ito? Mga kapatid, itong nakikita natin, bakit kailangan ganyan? Yan ba mga kababayan ay
paggalang? Kayo nga magsabi kung yan ay paggalang. Isinaya-sayaw, kung ano-anong ginagawa, pinagkakatuwaan, parang ginagawang katatawanan. Kung paggalang yan mga kababayan, hindi dapat sana ganoon. Hindi dapat sana ganoon na ginawang katuwaan mga kababayan. So, dito pa lang mga kapatid, makikita natin na kasinungalingan. Kaya yung sinasabi nila na naduwag si kapatid na Eli, never mga kaibigan. Yung sinasabi nila na hindi nila sinasamba ang larawang inanyuan, ang katotohanan dyan mga kapatid, ayon sa kanilang katikisem, sa binasa ng ating kapatid na Eli doon po sa Catechism of the Catholic Church. Heto, panoorin natin kung ano po yung nabasa ng ating kapatid na Eli doon po sa kanilang katikisem. Sabi nila, hindi raw nila sinasamba larawan. Anong hindi sinasamba? Nasa aklat Katoliko. Ayun. Ang larawan ay sinasamba nila. Eto po, pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo, babasahin ko. Sa Catechism of Christian Doctrine, sa page 86 to 87, ito po ang nakasulat. What is a saint? Nanuwaring santo. Ano ang sagot? A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Ano raw ang kahulugan ng santo? Ayon sa katisismo ng Christian Doctrine na isinulat. So ang liwanag yung sinabi o nabasa ng ating kapatid na Eli, napakalinaw. O iulit natin. Sa page 86 to 87, ito po ang nakasulat. What is a saint? Nanuwaring santo. Ano ang sagot? A saint in the strict sense of the word is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. Ano raw ang kahulugan ng santo? Ayon sa katisismo ng Christian Doctrine na isinulat ng De La Salle College noong 1955 na sa page 86 to 87, ang kahulugan daw ng santo, sabi ng librong Katoliko ito sabi, ang santo raw sa tunay na kahulugan ng salita ay isang nasa langit na at ipinakikilala na ng Iglesia Katolika para sa pangmadlang pagsamba ng mananampalataya. Sinasamba o hindi? Sinasamba. Pinapasamba nga Sabi ng libro nila, sino naman si Mr. Carrion para baguhin yung nasa libro? Hindi naman siya authority. Sunod pa, tanong ulit. Is the worship of the saints confined to their persons? Ang pagsamba ba ka sa santo ay sa kanilang katauhan lang, sa kanilang persona? Yan. No. Answer, no. It extends also to their relics and images. Ayun, Ang grabe. pagsamba pala sa santo, hindi lang sa kanyang person, kundi pati sa kanyang reliquias at na kanyang imahen. Grabe. What are relics? What do we call relics? We call relics, number one, the remains of the body of a saint who has been canonized or beatified by the church. Number two, objects which have belonged to the saints or which have touched their bodies. Kanyo? Ang sinasamba pala, hindi lang yung... Tignan mo. Tama mga kaibigan. So, ang relics na sinasabi, sa binasa ng ating kapatid Nelly, pati yung mga bagay na dumikit doon sa santo. Gaya yung kanyang mga damit o kung ano-ano pa man, mga kababayan. Ito, mga kapatid, hindi po ito paninira nasa katikismo nila na yung ginagawa po ng mga Iglesia Katolika, hindi na po paggalang. Gaya yung nakikita natin, tapos luhuran mo, sobrang paggalang na yan mga kapatid, sobrang paggalang na yan. Tiyak na tiyak, sobrang paggalang na yan. Pagsamba na yan, mga kababayan. Pagsamba na yan. Kung ganyan ang paggalang po ninyo at iginagalang nyo pati yung inyong mga magulang sa laman, bakit hindi nyo buhatin din
Ipasyal nyo. Buhatin nyo rin. Luhuran ninyo. Lagyan nyo ng bulaklak. Dapat ganun din ang gawin ninyo kung talagang paggalang. Ba't sa santo po ninyo ginagawa yan? Yan ay lumalabas, hindi po yan paggalang, pagsambayan. Kapatid, mga kababayan. Tuloy natin. Ilang katauhan, kundi pati yung kanilang relikyas. Oo. Ano raw ang relikyas? Ang relikyas daw, yun daw yung mga bagay na nadaiti sa santo. Oo. Halimbawa, toothbrush, Yun. yung arinola, Arinola. yung kumot, yung unan, may kasama yun sa sasambahin. Ayon doon sa librong Katoliko, Catechism of Christian Doctrine, Yeah. page 86 to 87, na printed by De La Salle College in 1955. Oh. Isipin nyo mga kapatid, kung tayo lang nag-iisip, hindi natin tatanggapin yung sinasabi ni Mr. Carion eh. Sabi niya kanina, hindi raw sinasamba. Sabi ng libro, sinasamba eh. Oo. Sabi ng librong Katoliko, pinapasamba yun. Presented to the church, for the public worship of the faithful. O ngayon, kahit ano pa ang kanilang ikatwiran, yun ay nakadokumento sa kanilang libro. So, yan po mga kapatid. So, dito makikita mo, talagang malaking kasinungalingan ang ginagawa po ng mga, yung sinasabi ng mga defender ng Iglesia Katolika. Kasinungalingan po yun. Sinabi nila, hindi nila sinasamba. Pero yung kanilang libro, pinapatunayan na yung mga relikyas, yung mga bagay na dumikit sa santo, sinasamba. Sinong sinungaling? Alam nyo, yung kasinungalingan mga kaibigan, ayon sa Biblia ay wala talagang katotohanan dyan eh. Gusto ko pong basahin dito po sa libro ng Juan bago po tayo magtapos. Dito sa chapter 8 ng Juan, sa versikulo 44, sabi ni Kristo, tignan nyo, sabi ni Kristo, kayo'y sa inyong amang dyablo, at ang mga nasa ng iyong ama ang ibig ninyong gawin. Ano ba yung nasa ng ama ng dyablo o yung dyablo? Ano ba yung nasa niya? Na ibig gawin itong kanyang mga anak. Siya'y isang mamamatay tao. Tama. O magbasa ka sa history, sa Inquisition. Diyan to, magbasa ka sa Inquisition. Kung sino yung demonyo na pumatay sa napakaraming tao. Sige, magbasa kayo sa Inquisition. Yung Dark Ages. Mamamatay daw tao yung dyablo pati yung kanyang mga anak, yun ang ibig nila. Ginagawa nila. Sa Inquisition, ginawa ito Buhat pa ng una. At hindi na nanatili sa katotohanan. Walang katotohanan talaga dyan. Puro kasinungalingan. Puro palusot. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanyang sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yan. Yun, ang ama daw ng kasinungalingan ay ang dyablo. Pati yung kanyang mga anak, sinungaling din. Kaya sinabi nila, hindi daw sila sumasamba, pero nakitang-kita naman sa katotohanan. Mga kaibigan, ano? Hanggang dito na lamang po mga kapatid, nakita nyo naman po siguro ang katotohanan sa aking mga sinasabi at sa aking patunay. Hindi po naduwag ang kapatid na Eli. Ang daming mga Katoliko. Itong last na pinakita ko sa inyo, debate po ito ni kapatid na Eli dun sa isang Katoliko. O sa napakaraming mga Katoliko. Tapos si Darwin Gano lang ang atrasan, mga kaibigan. Nakitang-kita naman na walang katuturan, walang katotohanan sa kanyang mga pagsagot sa katanungan. Hindi po natakot. Hindi po takot ang kapatid na Eli. At yan, walang maniniwala sa inyo dyan na takot daw si kapatid na Eli. Hanggang sa susunod po mga kapatid, dito sa ating programang Expose the Truth.